Sobrang daming mga die-hard Duterte supporters ang nainis at nasaktan sa ginawa ni Vice Ganda sa mga panahon na ito. Hanggang siya ay magiging persona non grata na sa Davao. Panoorin at tapusin ang buong video patungkol sa kanyang biography, career, net worth, house and car collections. Siya si Jose Marie Borja Visceral o kilala sa tawag na Vice Ganda. Siya ay pinanganak noong March 31, 1976 sa Tondo, Manila dito sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Reynaldo Visceral at Rosario Visceral. Maliban sa kanyang pagiging komedyante, siya ay isa ring TV host, actor at singer simula noong 2009 hanggang sa kasalukuyan. Si Vice ay galing sa Viva Artists Agency at Star Magic. Si Vice ay may tangkad na 5'11". Bago pa man lumisan si Vice sa puder ng kanyang mga magulang at pamilya, si Vice ay nakilala din sa tawag na Totoy. Ang tawag sa kanya bilang kanyang palayaw nung siya ay maliit pa. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid. Si Vice ay lumaki na rin sa Jose Abad Santos Street sa Tondo, Manila kung saan din siya ay pinanganak. Ang kanyang ama ay taga Tayusan, Batangas na naging barangay kapitan sa Tondo, Manila na napaslang nung si Vice ay bata pa. Ang kanyang ina naman ay isang Ilocana mula sa San Juan, La Union. Sila ay iniwan ng kanilang ina noon para makapagtrabaho sa abroad bilang isang caregiver para maitaguyod ang kanyang mga anak. Si Vice ay nakapagtapos sa kolehiyo at nakakuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Far Eastern University. Si Vice ay nagsimula bilang isang singer at komedyante para sa Punchline sa The Library na ang nagmamay-ari ay si Andrew De Real na nagbigay sa kanya ng pangalan na Vice Ganda bilang kanyang stage name. Doon ay ginugol ni Vice ang ilang taon para mahasa ang kanyang talento sa comedy clubs. Ang kanyang karera ay nagsimulang umangat pagkatapos niya lumabas sa mga teleserye at reviews mula sa mga tabloid columns. Si Vice ay nagtrabaho kasama ang mga komedyante na sina Poo, Jan Lapus, Ray Kilay at ang pumanaw na komedyante na si Chocolate. Si Vice Ganda ay lumabas rin sa iba't ibang TV series at sitcoms tulad ng Diyosa na dinirektoran ng yumaong direktor na si Wen De Ramas. Meron din siyang supporting role sa drama series na Maging Sino Ka Man ang Pagbabalik. Noong 2009, si Vice Ganda ay naging parte ng Showtime, isang talent search program kung saan tuluyan na niya nakuha ang kanyang kasalukuyang role bilang isang regular presenter o judge. Ang storya ng kanyang buhay na naapi noong siya ay bata pa dahilan ng kanyang pagiging Becky ay na-feature din sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya. Maliban sa Showtime, si Vice ay nag-host din sa kanyang sariling late-night comedy Sunday talk show na Gandang Gabi Vice na nagsimula noong May 22, 2011 na nagtapos noong March 8, 2020 na umabot ng 454 episodes na under sa management ng ABS-CBN at hawak ni business unit head na si Deo Endrinal. Pagkatapos i-manage sa loob ng 4 na taon ng local entertainment columnist host na si OG Diaz. Noong 2016, si Vice ay naging isa sa mga judges ng Pilipinas Got Talent. Bago pa man makipagsapalaran sa mga bigating pelikula, si Vice Ganda ay naging bituin sa kanyang mga minor roles sa mga independent films tulad ng Kondo, kasama si Coco Martin at In My Life kung saan siya ay lumabas sa screen kasama sina Vilma Santos at John Lloyd Cruz. Noong 2010, si Vice ay naging bituin sa remake ng comedy film na Petrang Kabayo na naging instant hit nang ito ay maipalabas. Sa sumunod na taon, si Vice Ganda ay naging bituin sa Private Benjamin kasama si Direk Ramsey na dinirektoran ni Wen De Ramas. Ang pelikula ay naging unang local film na nakaabot ng 300 million pesos sa ticket sales nito at napatunayan na mas matagumpay na pelikula kesa sa Petrang Kabayo. Noong 2012, si Vice Ganda ay naging bituin sa Filipino comedy film na Disguised in Love with You Mare sa ilalim ng Star Cinema at Viva Films.
kasama sina Luis Manzano at Tony Gonzaga. Noong 2013, si Vice ay nakagawa ulit ng pelikula na ang pamagat ay Girl Boy, Bakla Tomboy. Noong 2014, ang Star Cinema ay nagpalabas ng pelikula na The Amazing Private Benjamin na official entry para sa Metro Manila Film Festival noong 2014. Kasama ni Vice ang aktres na si Alex Gonzaga at mga aktor na sina Richard Yap at James Bimbi Aquino Yap. Noong 2015, ang Star Cinema ay nagpalabas ng Beauty and the Bestie na official entry para sa Metro Manila Film Festival noong 2015 na direktoran din ni Wendy Ramas. Kasama ni Vice sa pelikula ang aktor na si Coco Martin at ang mga kapamilya love team na sina James Reid at Nadine Lustre. Noong 2018 at 2019, si Vice ay naging bituin sa dalawang blockbuster na pelikula na Fantastica at The More the Merrier kasama sina Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez at Ann Curtis. Sa kasalukuyan, si Vice ay nakakontrata pa rin sa ilalim ng Viva Films. Pagdating sa musika, noong 2014, si Vice Ganda ay nakapag-release ng kanyang pangatlong album na #trending na na-feature ang kanyang kantang Boom Panes at Push Muyante. Noong July 16, 2016, si Vice Ganda ay nakapaglunsad ng kanyang unang aklat na ang pamagat ay President Vice, ang bagong panggulo ng Pilipinas, or President Vice, the new troublemaker president of the Philippines. Ito ay isang parody kung paano niya harapin ang mga problema ng mga Pilipino kung sakaling siya ay maihalal na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Si Vice Ganda ay nabalitaan din na dumaan sa matinding depresyon dahil sa kanyang career issues at personal problems. Isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon sa buhay ay ang kanyang guro na nagsabi sa kanya na sundin at abutin lamang niya ang kanyang mga pangarap sa buhay, gaano man ito kalaki at gaano man ito katindi. Noong November 2019, nagsimula ang relasyon ni Vice Ganda at Ayon Perez na miyembro ng supporting cast ng It's Showtime. Taas noong ipinagmamalaki ng komedyante at TV host na si Vice Ganda na masaya siya sa piling ng nobyo na si Ayon Perez at ipinagpapasalamat niya ito sa Diyos. Sa panayam sa dati nitong manager na si OG Diaz, ikinuwento ni Vice ang saya na naibibigay ni Perez sa kanya lalo na ngayong pandemya kung saan dumaan siya sa mga pagsubok sa personal niyang buhay. Dagdag pa ng komedyante, tinalikuran na niya ang paninigarilyo, pag-inom at gumimik kagaya na nakasanayan niya noon nang dumating sa buhay niya si Ayon. Ayon kay Vice, sapat na sa kanya na makita si Ayon at hindi na kailangan pang lumabas-labas. Ngunit, aminado rin si Vice na iba ang sitwasyon ngayong pandemya. Kaya naman, hinahayaan niyang paminsan-minsay lumabas si Ayon upang magbisikleta o pumunta sa mga bundok upang makahinga rin. Sa nasabing panayam, ibinahagi rin ni Vice na host ng pinakabagong game show na Everybody Sing na wala siyang planong gumawa ng kahit anong ikakasira ng kanilang relasyon lalo na ang mga walang kwentang dahilan. Inamin din ni Vice na minsan na niyang nasaktan ang nobyo kaya naman ayaw na nitong maulit ito. Magtatatlong taon na ang relasyon ng dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nagsasawa si Vice sa nobyo. Bukod sa noontime show na It's Showtime at Everybody Sing, naging matagumpay rin ang kanyang digital concert na Gandemic, The Digital Concert noong Hulyo. Sa mga pelikula ni Vice, ang The Super Parental Guardians ang may pinakamalaking kinita na pelikula sa ating bansa. Ayon sa Star Cinema Executive na si Roxy Liquigan, ang nasabing pelikula ay kumita ng mahigit 500 million pesos sa unang 3 araw pa lamang pagkatapos nitong ipalabas. Pumangalawa naman ang may pinakamalaking kinita ang Beauty and the Bestie, pelikula din ni Vice Ganda na naging entry para sa Metro Manila Film Festival na kumita ng 526 million pesos ang worldwide gross. Ang The Super Parental Guardians ay dinirektoran ni Joyce Bernal. Kasama ni Vice sa pelikula ang child actors na sina Aura Briguela at Simon Onyok Pineda
At ang pinakasikat na primetime show, ang probinsyano aktor na si Coco Martin. Ang komedyanteng si Vice Ganda ay 7 beses na sunod-sunod na naging phenomenal box office star. Sa kabila ng mga tagumpay na nakamit ni Vice, dumating din sa punto na nakipaglaban siya sa matinding kondisyon. Na dumating sa puntong in-approach na niya ang management ng kanyang network na ABS-CBN na siya ay pansamantalang lumisan sa show business. Dahil sa mga bagay-bagay na bumabagabag sa kanya, dahilan na hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Si Vice Ganda ay nagsimulang pumasok sa showbiz noong 1999. Ang komedyanteng si Vice Ganda ay nakatanggap ng kanyang unang Gold Record Award mula sa Star Records para sa kanyang self-titled album sa Sunday variety show na ASAP. Kasama sa kanyang album ang mga hit na Karakaraka at Manhid Ka sa kanyang album na Dahil Mahal na Mahal Kita. Narito ang mga naging pelikula ni Vice Ganda. Sisterakas, kasama sina Miss Chris Aquino at Ai de las Alas. The Amazing Private Benjamin, kasama sina Alex Gonzaga at Richard Yap. Beauty and the Bestie, kasama sina Coco Martin, James Reid at Nadine Lustre. The Super Parental Guardians, kasama si Coco Martin at Aura. Revenger Squad, kasama si Daniel Padilla at Pia Wurtzbach. Sa Fantastica naman, kasama ni Vice si Dingdong Dantes at Richard Gutierrez. Ngayong December 25, 2024 naman, para sa kanilang entry sa Metro Manila Film Festival, marami ang napatawa at napaiyak ni Vice Ganda para sa kanilang palabas na And the Breadwinner Is. Ayon kay Vice Ganda, marami mga netizens ang maiiyak dahil relate na relate silang lahat dito, lalo na ang ating OFWs at ang ating mga breadwinners na gagawin ang lahat para maiangat sa kahirapan ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Kaya naman, after na panood ng mga fans ang palabas, ayon sa kanila ay talagang napaiyak at napaluha sila dahil sa ganda ng palabas. Sulit daw panoorin ang And the Breadwinner Is na dinirektoran ni John Robles Lana. Kasama ni Vice Ganda ang mga veteran actors na sina Gina Pareño, Gladys Reyes at Eugene Domingo. Narito ang mga napanalo ng awards ni Vice Ganda. No 2011, sa 2011 GMMSF Box Office Entertainment Awards, sa Best Marcelo Achievement Awards for Excellence in Comedy sa It's Showtime at Petrang Caballo. Sa parehong taon noong 2011 para sa Second Eduk Circle Awards bilang Best TV Comedian sa Gandang Gabi Vice. Noong 2013 sa GMMSF Box Office Entertainment Awards, Phenomenal Box Office Star kasama sina Chris Aquino at Ai de las Alas para sa Sisterakas. Noong 2015, panalo naman si Vice Ganda para sa 29th PMPC Star Awards for TV bilang Best Male TV Host sa Showtime. Noong 2018 naman, sa 9th Eduk Circle Awards bilang Most Influential Film Actor of the Year para sa The Revenger Squad at marami pang iba. Narito naman ang mga commercials para sa mga produkto inendorso ni Vice Ganda. Narito ang ilan sa mga bansang napasyalan na ni Vice Ganda. Barcelona, Spain. United States of America. Tokyo, Japan. South Korea. New Zealand. Canada at napakarami pang iba. Ayon sa wealthypersons.com and whatsthenetworth.com at ayon na rin sa Pinoy History, 850 million pesos ang net worth ni Vice Ganda. Top 14 sa Pinoy Celebrities. Narito ang pasilip sa napakagandang industrial-themed house o mansion ni Vice Ganda.
At narito ang mga car collections ni Vice Ganda. White Toyota Super Grandeur na nagkakahalaga ng 2 million pesos. GMC Yukon Denali na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Pinakustomize niya na Toyota LXV na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Pink Hammer H2 na nagkakahalaga ng 6 million pesos. Mitsubishi Montero Sport na nagkakahalaga ng 2 million pesos. At Mercedes-Benz Sprinter na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Ang kanyang Tesla Cybertruck na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos. Si Vice Ganda ang kauna-unahang celebrity na nagkaroon ng Cybertruck sa Pilipinas. Maraming mga netizens ang nagalit kay Vice Ganda sa kanyang ginawa sa kanyang concert. Sa kanyang concert ngayon lamang buwan, August 8 and 9 sa Araneta Coliseum kasama si Regine Velasquez, maraming mga netizens ang nasaktan, lalo na ang mga diehard Duterte supporters o mga DDS. Dahil sa kanilang kinanta at parody na patungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga netizens, tila pang-aasar ang ginawa ni Vice Ganda. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. People outlets and BBMs are prohibited. Dahil sa nangyari, nag-trending si Vice Ganda at bumagsak din ang kanyang Facebook followers. Dahil marami ang mga supporters na nag-unfollow sa kanyang Facebook page. Kumalat na rin sa balita ngayon na nais siyang ideklarang persona non grata ng Davao Region. Katawa-tawa ba talaga ang ginawa ni Vice Ganda sa kanyang konsyerto? Ano ang masasabi niyo sa issue na ito at ang masasabi niyo kay Vice Ganda? Mag-comment na at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thank you so much for watching!